Marami ang hindi nagiging successful sa buhay dahil sa katamaran. Ang katamaran ay common na nararanasan ng isang tao, ngunit hindi ka dapat magpakontrol dito. Dahil kapag nilamon ka ng katamaran, mawawalan ka ng motivation, hindi ka magiging productive, at marami kang mamimiss out ng mga opportunities, at ang worst ay maaari itong magdulot sa iyo ng anxiety. So ano nga ba ang katamaran? At ano ang mga dahilan kung bakit tayo nagiging tamad? At paano natin maiiwasan ang katamaran? Ang katamaran ay ang pagpapaliban na gawin o kumpletuhin ang isang mahalagang bagay. Ang halimbawa nito ay ang pagde-delay ng isang proyekto o assignment na kailangang ipasa sa nasabing deadline. So ano nga ba ang mga dahilan kung bakit nga ba tayo tinatamad? Ang tatlong factors kung bakit tayo tinatamad ay una, psychological factors. Kabilang dito ay ang lack of motivation. Hindi ka motivated sa mga ginagawa mo dahil hindi mo ito nakikitaan ng value at hindi malinaw sa iyo ang mga goals mo. Fear of failure. Takot kang magkamali kaya di mo sinisimulan ang isang gawain. Procrastination. Pinagpapaliban mo ang mga gawain dahil wala kang nilaan na deadline para dito. Boredom. Hindi mo na-appreciate ang mga ginagawa mo lalo na kung paulit-ulit mo na lang itong ginagawa. Low self-esteem. Kawalan ng tiwala sa iyong sarili na kaya mong tapusin ang isang gawain. Overwhelmed. Feeling overwhelmed ka sa dami ng mga gagawin na nagiging dahilan para ito ay iwasan mo. Mental health conditions tulad ng anxiety at depression. Perfectionism. You are overthinking sa isang task to the point na ikaw ay napaparalyze kaya hindi mo na tuluyang nagagawa ang isang gawain. Pangalawa, physical factors tulad ng lack of sleep. Ang kakulangan sa tulog ay may malaking epekto sa ating memory, concentration at lalo na sa ating energy na nagiging dahilan kung bakit paggising pa lang natin sa umaga ay feeling tinatamad na tayo. Poor diet. Ang kakulangan sa tamang nutrisyon ay isa sa dahilan kung bakit madali tayong mapagod at nakakaranas tayo ng brain fog. Lack of exercise. Ang pag-e-exercise ay nakakaproduce sa ating katawan ng happy hormones. Ito ay nakakatulong sa atin para maging motivated. Kaya ang kawalan ng ehersisyo ay maaaring magresulta sa mood swings, pagbaba ng stamina at endurance. Pangatlo, external factors tulad ng distractions. Tulad ng sobrang panonood ng Netflix at paglalaro ng mga mobile games. Environmental factors. Ang magulo at maingay na workspace ay maaaring magresulta sa pagkababa ng productivity level ng isang tao. Social pressure. Kung hindi ka marunong tumanggi sa imbitasyon ng ibang tao, hindi mo talaga matatapos ang isang gawain. So paano nga ba maiiwasan ang katamaran? Number 1. Pagbuo ng healthy habits. Kabilang dito ay ang regular na ehersisyo. Nakakatulong ito sa pagpapabuti ng mood at energy. Proper diet. Nagbibigay ito ng sustansya sa ating katawan at utak. Sapat na tulog. Mahalaga ito para ma-refresh ang ating katawan at isip. Ang mga taong walang healthy habits ay madaling madistract, maging irritable at hirap makapag-focus. Habang ang mga taong may healthy habits ay masigla, energetic at may mental clarity na kailangan para maging produktibo at maiwasan ang katamaran. Pangalawa, time management. Ito ay ang pagpaplano at pag-aayos ng iyong oras upang magawa mo ang mga bagay na kailangan mong gawin at tapusin. Kabilang dito ay ang paggawa ng to-do list. Isulat mo ang mga dapat gawin para maging organisado ka. Pangalawa, pagtatakda ng deadline. Magbigay ng limitasyon sa oras para matapos ang isang gawain. Time blocking. Hatiin ang araw sa mga bloke ng oras para sa iba't ibang gawain. Pangatlo, pag-iwas sa distraction o mga bagay na nakakaagaw ng iyong atensyon mula sa iyong ginagawa. Ang mga bagay na pwede mong gawin para makaiwas sa distraction ay una, limitahan ang paggamit ng gadgets. Bawasan ang oras na ginugugol sa social media at mga laro. Pangalawa, paglikha ng conducive environment. Ayusin ang iyong workspace para maging mas produktibo. Pangatlo, pagsasagawa ng regular breaks. Ang maikling pahinga ay makakatulong upang ma-refresh ang isip.
Ang mga susunod na paraan na ating tatalakayin ay ang mga Japanese techniques na makakatulong para malabanan ang katamaran. Pang-apat, Kaizen is all about making small, consistent improvement o pag-i-improve ng kaunti kada araw. Parang pag-iipon ng tubig sa balde. Sa simula, patak-patak lang kaya hindi mo agad mapapansin ang pagbabago. Pero sa paglipas ng panahon, napupuno rin ito. Ito din ang sinabi ni James Clear sa kanyang libro na Atomic Habits. Ang kanyang konsepto na 1% better every day. Ang maliit na pagbabago araw-araw ay maaaring magbunga ng malaking resulta sa paglipas ng panahon. Isipin mo na lang na gumaling ka ng kahit 1% lang bawat araw. Sa loob ng isang taon, halos 37 beses kang mas magaling kaysa dati. So paano to i-apply? Huwag mong hayaang maging hadlang ang isang malaking gawain para di ka magsimula. Imbes na magpa-stress sa isang malaking gawain, hatiin mo ito sa maliliit na parte. Halimbawa, kung ang goal mo ay mag-exercise ng 1 oras kada araw, huwag kang magmadali. Simula ka lang sa 10 minuto bawat araw at dagdagan mo ito ng unti-unti. Makikita mo na kaya mong maabot ang iyong target nang hindi ka na-overwhelm. Pang-5, Ikigai. Discover your purpose in life. Ito ay tungkol sa pagtuklas kung ano ang nagpapasaya at nagbibigay buhay sa iyo habang nakakatulong ka rin sa iba. Isipin mo kung ano ang gusto mong gawin, kung ano ang iyong mga talento, at paano ka makakatulong sa iyong komunidad. Para ma-discover mo ang iyong purpose, sagutin mo ang mga tanong na to. Number 1. What do you love to do? Isipin mo ang iyong mga hilig, passion at kung ano ang nagpapasaya sa iyo. Pangalawa, what are you good at? Saan ka magaling? Ano ang iyong mga strengths and talents? Pangatlo, what can you be paid for? Paano mo maaaring pagkakitaan ang iyong mga hilig at talento? Pang-apat, what does the world need? Paano mo magagamit ang iyong mga talento upang makatulong sa iba? Ito ang halimbawa ng aking Ikigai. What I love? Mahilig akong mag-aral at gusto ko ang pagtuturo. What am I good at? Mahusay akong mag-research ng mga paksa at magpaliwanag ng mga komplikadong ideya ng simple. What the world needs? Ang kailangan ng mundo ay ang mga informative at educational na content. What can I be paid for? Ad revenue, sponsorships, merchandise, online courses at marami pang iba. Kapag nagtagpo ang 4 na to, maaaring makita mo ang iyong Ikigai. Tandaan, okay lang kung matagal mo itong matuklasan. Ang mahalaga ay masiyahan ka sa paghahanap ng iyong sarili. Pang-6, wabi-sabi. Appreciate beauty in imperfection. Lagi mong tandaan na okay lang ang magkamali o hindi maging perfect ang outcome ng ginagawa mo. Huwag mong gawing komplikado ang mga bagay-bagay to the point na napaparalyze ka kaya wala kang natatapos. Ang mahalaga ay nakafocus ka sa progress, hindi sa perfection. Tandaan mo that continuous improvement is better than delayed perfection. Pang-7, Shoshin. Embrace a beginner's mind. Approach tasks with curiosity and openness rather than feeling overwhelmed or discouraged. Ito ay ang kakayahang tingnan ang mundo na parang bago mo lang nakikita. Walang mga nakasanayang pananaw o paghatol. Isipin mo ang iyong sarili bilang isang bata muli. Puno ng kuryosidad, kaya bukas ang isipan sa mga bagong posibilidad. So bakit importante ang Shoshin? Una, kapag tinignan natin ang isang gawain na parang unang beses natin itong gagawin, nagiging mas challenging at exciting ito. Pangalawa, ang pagsasawa ay madalas na sanhi ng pag-uulit-ulit ng parehong gawain. Ang Shoshin ay nagbibigay na sariwang pananaw at nag-aalis ng monotony. Pangatlo, kapag mayroon tayong bagong pananaw, mas madali tayong maging motivated na gawin ang mga bagay. Halimbawa, kung ikaw ay isang estudyante na nahihirapang mag-aral, ang Shoshin ay makakatulong sa iyo na tingnan ang iyong mga lessons na parang mga bagong puzzle na kailangan mong lutasin. Sa halip na isipin ito bilang isang obligasyon, tignan mo ito bilang isang oportunidad upang matuto ng mga bagong bagay. Sa madaling salita, ang Shoshin ay nagbibigay sa atin ng isang bagong pananaw na nag-aalis ng katamaran at nagpapataas ng ating productivity. Pang-8, Ganbaru, means to do one's best o pagpupursige.
Nangangahulugan ito ng pagbibigay ng lahat ng makakaya mo kahit na mahirap ang sitwasyon upang hindi ka madaling sumuko. So bakit mahalaga ang Ganbaru? Una, tinuturuan tayo nito maging disiplinado upang magawa ang mga bagay kahit ayaw natin. Ito ay tungkol sa pag-uugnay ng ating mga aksyon sa ating mga layunin. Pangalawa, tinuturuan tayo nito na maging matyaga sa tuwing nahaharap sa mga pagsubok. Ito ang nag-uudyok sa atin na magpatuloy hanggang sa makamit ang ating mga layunin. Pangatlo, tinuturuan tayo nito na kumilos ngayon at huwag ipagpaliban ang mga gawain. I hope marami kang natutunan na tips kung paano labanan ang katamaran. Ikaw, ano ang mga ginagawa mo para malabanan ang katamaran? I-share mo ang iyong sagot sa comment section upang makatulong ka rin sa mga Pinoy na naghahangad ng pagbabago sa buhay. Sa summary, ito ang 8 paraan para labanan ang katamaran. Una, pagbuo ng healthy habits. Pangalawa, time management. Pangatlo, pag-iwas sa distraction. Pang-4, kaizen. Pang-5, ikigai. Pang-6, wabi-sabi. Pang-7, shoshin. Pang-8, Ganbaru. Kung nagustuhan mo ang ating lesson sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-follow at mag-subscribe sa aming social media accounts sa YouTube, Facebook, TikTok, IG at Twitter. Pakishare na rin ang ating video sa mga taong gusto ding matuto. Maraming salamat sa panonood at laging tandaan na ikaw ay magtatagumpay.